Okay guys, meron naman po tayong bagong dumating na package. So ito po guys pen type multi-tester. This one, alam ko to guys, ano to? Wallet ito guys, wallet. Dalawa po ito guys, binuksan ko na yung isa. Pareho lang kulay. Ginamit ko na yung isa guys. So dalawang binili ko para may spare. May zipper siya para yung dumi hindi pumapasok guys. And ito guys, alam ko ito guys, UV light to guys. Ito yung UV ang nilalabas nitong ilaw guys, kulay violet. Ginagamit po ito guys sa paghahanap ng leak sa air condition guys. Kailangan meron pong dye oil yung air condition system guys, para pag may leak guys, lalabas yung dye oil, kulay na green na oil po yun. Once na inilawan mo na ito, magiging visible yung dye oil guys. So mas madali siya makita kung saan yung leak guys. Lalabas yung oil na may dye oil, makikita po nito guys. Mas maliwanag siyang makita ng mata natin kapag gagamitan natin ng UV light. Itong UV light po ito guys, pag titingnan mo, pag nun mo ito, kulay violet ang ilaw niya. So ito naman ata guys, tingin ko power bank ito guys. Pause ko lang muna guys para mabuksan ko. Okay guys, ito na po yung guys, sa power bank po ito guys. So nilalagyan po ito ng baterya sa loob na rechargeable guys. Mga 8 baterya po ata ang kailangan ilagay dito. Medyo matagal po ito i-drain kasi napakaraming baterya po ang nilalagay dito. So kukuha po tayo ng baterya guys, susubukan po natin itong power bank. So ito yan siya guys. So nung binuksan ko siya, may kasama siyang screwdriver at saka metal screw. So lalagyan mo ito ng baterya. So ito po yung baterya ginagamit dyan. So malaking power bank ito guys. Ang tagal ito ma-drain. Dalawang kamay na naman guys. Sandali lang. Ito nga pala, nakapost pala guys. So ito po yung battery niya guys, ano. So ito na nakataklob na dumating. Itong dalawang to nasa loob, may kasamang screw at pampihit ng screw. So ang kailangan pong baterya ay itong ito pong kailangan baterya 18650 guys, 3.75 volts, rechargeable po ito guys. So 8 pirasong baterya po guys ang kailangan dito. So matagal-tagal to guys malubat sa sobrang dami na ito guys. Kung ganito kalaki ang power bank mo, talagang want to sawa ka sa gamit sa cellphone mo. Tapos ikakabit po natin screw. Ito, ganyan po siya guys. Paano ba ito yan? Ganyan. Ganyan siya guys. Kailangan ko dalawang kamay kayo, baka may mabasa guys. So guys, ito guys, may ilaw siya, yun o. Itong power button nya. Pag pinindot mo ito, yan, double press natin. Yun. So naka 99% po siya guys. So ikakabit ko lang yung battery is kung ano pala itong screw nya. So malaking tulong to guys yung power bank na to, lalo na pag lagi tayong nasa labas. So ang charger na po guys, yan in
micro USB. Ang output niya, ito po yung output niya, tatlo. So may type C at saka yung standard na outlet ng charger ng cellphone, guys. 99% po ngayon ang charge niya, ang power niya. So ikakabit ko lang po muna yung screw. Okay guys, ito guys, kailangan niya ng dalawang baterya guys. AAA guys. So ikabit po natin. Yan. Yan guys, naka-auto siya guys. So may auto ito guys. Basta naka-auto to, kung ano masundot na, kung ano ma-detect niya, yun ang ilalabas niya guys. Kabit ko lang yung takip guys. Okay guys, may light din siya guys. Ipipindutin mo lang ito. Magkakaroon ng ilaw yung screen niya guys. I-off natin. Ayun. So, pipindutin nila na matagal guys yung ano. Yan. So, testingin natin guys. So, may protection yung dulo niya guys. Tingnan natin yung automatic niya guys. So, ikabit natin to. Tapos ito. Mahirap talaga guys pag isa lang kamay natin guys. So, ayun guys, nag-reading siya guys. Medyo mahirap na talaga guys kapag isang kamay. Try natin ulit. 1.6 volts guys. So, naglaan lang. Isang kamay lang kasi guys. So, maganda na ito guys sa mga tight space guys. Hindi mo na kailangan yung multitester. Hanapan mo mapaglalapagan. Tapos, yung dalawang lead, hawak mo ito. Hawak mo na mismo yung pinaka-tester. Tapos, hanapan mo to ng magandang ground guys. So, pwede po itong, ayun na, may resistance, may AC, may DC, may diode test, may capacitor, may continuity, ano pa ba? May hertz. So marami siyang feature guys kung ano nakikita nyo sa screen. Yan ang ano niya gan. NCB, non-contact guys. Ibig sabihin, pag non-contact, hindi mo na kailangang itusok yung ano, madidetect niya kung may voltage. So meron pan live. Yan. So yung isa guys na sa kaliwa na symbol ng sound, ano po yung isang continuity yan guys. Okay. So maganda-ganda tong nakuha nating tester guys. So paano ba pag-off na ito? On off. Yun. Yan. Pindutin mo lang matagal itong on off power. Automatic magsi-shutdown siya guys. So, ito pong ano guys, nalagyan na natin ng baterya. So, hindi ko itututok sa inyo kasi UV lights po ito. Ayan po guys, so UV lights. Ayan o. UV lights po guys. So, hindi ito itututok sa mata guys kasi masama ito sa mata guys. So, ito po yung mga package na dumating guys. So, sa isang pack po nito guys, 2 piraso po ito guys. Ito yung isa. So, isang lalagyan guys. So, 2 piraso. Tapos, mag-test natin guys. Tapos itong wallet, saka itong power bank natin guys. So, yan po ang istorya ng
ang supot ng kaligayahan po natin ngayon guys. So nung pinakita ko sa inyo guys, wala na yung supot kasi para makasave tayo ng content time guys sa pag-create ng video guys. So nakita nyo guys, ito po yung kabalit ng isang linggong paghihirap po natin guys. So kumbaga ako guys, yan sabi ko sa inyo, kapag isang linggo tayo naghanap buhay, kahit paano guys, kumagita po tayo sa kita natin na pambili po ng kaligayahan natin guys. So okay guys, see you in the next video guys. Abangan nyo po yung mga darating po natin guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe guys, subscribe to our channel guys. Pakipress po yung subscribe button, pati yung notification guys, para mano-notify po kayo every time na gumagawa po ko ng video guys. So abangan nyo na po guys, gagawa tayo ng mga video na gamit natin itong equipment na to. Itong power supply, power bank, ganito guys, parang standard na naman ito guys eh. Kaya nga lang medyo matagal tumadrain kasi ang daming baterya nito, 8 baterya to guys, 8 ganito guys, 8 gantong rechargeable guys na baterya. So 18650 guys, so ito 6800 mAh per hour guys. So abangan nyo po guys, gagawa tayo ng mga video gamit itong mga tools na ito. Pero itong pitaka hindi na, simple wallet lang po ito guys. Kaya nga pala ako bumili nito guys. Kita nyo guys, may zipper ito guys, kasi yung standard na wallet guys, yung tinutupi guys, pag mekaniko kayo guys, ang lagi na sa bulsa ang pitaka nyo guys, nahuhulugan ang dumi minsan yung pitaka guys, pumapasok sa loob, lalo na pag pagapang-gapang tayo sila naman sakyan. So nangyayari yung mga ID guys, nadudumihan yung ID. Minsan pag nadumihan yung ID guys, hindi matanggal kasi lalangis at saka grasa guys. So nagmamantay yung mga driver's license, mga ATM. So ang ginawa ko, ganito ang ginamit ko guys. So ako guys, pag gumagawa ako guys, talaga ang pitaka ko nasa bulsa. Hindi na po ako naglalagay sa toolbox. Kasi may experience po ako sa previous job ko guys. Iniiwan ko po yung pitaka ko sa toolbox. Ang nangyari po guys, nung pag-uwian na, then magbibihis po tayo doon, maghugas po tayo, magbibihis. So nakaiwan po yung toolbox, walang nagbabantay. Isang pangyayari guys, 2 times guys, nawalan po ako ng pera guys. So may mga malikot din pong kamay dito sa Australia guys. So simula nung guys, ang pitaka ko lagi talaga nasa bulsa ko. Hindi ako nag-iiwan guys sa toolbox guys. Okay guys, see you on the next video guys. Kita-kits po tayo. Goodbye, paalam. So ito pala ang itsura ng wallet guys, no? Dalawa yung binili ko guys, mas maganda siguro kasi na ipakita ko sa inyo yung talagang itsura niya. So ayan, may zipper sa guys. Kung mekaniko kayo, maganda ito pag sa wallet na sa ganitong type ng wallet, kapag lagi na sa bulsa nyo, hindi siya papasukin ng dumi guys. So ito guys, may naitabi pa akong pera ng Pilipinas guys. Nandito tayo sa Australia ngayon, pero nung umula sila misis, humingi ako ng mga remembrance guys ng pera ng Pilipinas. So yung isa guys, hindi ko maikabit guys, na kunin ko lang sa dali guys. Ito yung sample na sinasabi ko sa inyo guys, na pumapasok yung dumi. Ayan guys, kita nyo. Ano po yan guys, langis, grasa at saka lupa, magkasama na po yan. Pumasok yan sa loob ng wallet ko. So ito guys, lilinisan ko ito bago ibalik dito sa pitaka ko. So dito wala kayong makikitang cash ng Australian na pera kasi ayoko po gumagamit ng cash guys. Kasi itong pera ng Australia, yung parang $1,000, 1,000 pesos, ganyan po ang pera ng Australia. Parang plastic. Ang minsan kasi guys, nagkakamali ako ng
bigay guys kasi nagdikit-dikit pala guys. Hindi ko napansin na dikit-dikit na doble yung ibinabayad ko. Buti lang hanis yung pinagbabayaran ko. So pag nababayad po ako guys, ang gamit ko ATM na. Ini-scan na lang STM. Ayoko ng cash guys. So ayan. So ganito po guys. May isa, dalawa. Ito yan. Ito. Yung mga suksukan siya ng ATM guys. So ayan. So ayan. Ayan. So ayan guys. Tapos meron dito pang bulsa. Pero hindi po advisable guys na maglalagay kayo ng coins sa pitaka nyo guys. Lalo na pag nilalagay yung pitaka sa pit nyo. Kasi masisira po ang mga ATM card nyo. Mababasag yan. So, yan. May lagayan ka sa loob. Tapos, mayroong zipper dito, guys. May zipper. May tagwamay na may zipper, guys. May extra na lagayan pa, guys. So, ito po ang itsura nitong pitaka na to, guys. So, saan ko ba ino-order itong mga item na to, guys? So, tatlong platform po ng bilihan ang binibili ko guys, pinagbibilang ko guys. AliExpress at saka eBay Australia. Before guys, nag-ano ako sa Temu. Pero nag-stop na ako sa Temu guys kasi ang problema sa Temu guys, may mga seller na nangunguha ng pera guys. Na nagdididak sila guys, niski wala ka namang kinukuha. So ginawa ko, kinontak ko yung bangko ko, tapos ginawa nila binawin yung pera. Tapos na blacklist na ako doon guys. Pag bumibili na ako, hindi na ako pinagbibilang kasi sinasabi nila may problema yung account ko. Kasi nga yung bangko ko kinuha pabalik yung pera. Kasi nangyari sa akin guys, may seller na nagkukuha ng ng pera guys, kahit wala ka naman, may previous kang binili sa kanila, tapos dahil na nakuha nila yung account mo, kinukunan nila yung ATM mo guys. So medyo ingat kayo sa guys, sa Temu. Medyo mura ang Temu pero may mga scammer dyan guys. Hindi lang ako ang na-scam dyan, pati yung anak kong babae nadali rin din po dyan guys. So dalawa kami nadali dyan sa Temu. So okay guys, may karagtong paputa guys ay yung ibang item guys.